afternoon, church. Parang nantok ko kayo. Sarap matulog, no? Kasi mainit sa labas, tapos malamig dito. So, yeah. Good afternoon po, no? Pati sa mga natin, mga online, online watcher. Shout out po sa inyo. Welcome sa ating fellowship or worship, no? Ngayon po ay, pakipag-pray po, no? Ang ating church ay yung place natin, no? By next year, naka-receive ako ng email from Joyce, no? Informing us that magre-renovate na sila yung YMCA. So, please include in your prayer, no, na makahanap tayo ng place na malilipatan. Kasi hindi mo pwedeng dyan tayo sa park, di ba? Pwede rin kung gusto nyo. But, I think it will start by June. So, meron pa tayong another 6 months. So, maghanap tayo this year. Kung saan tayo pwedeng lumipat. Pray po yun na makakita tayo. Magtayo. Baka hulihin tayo, no? Yung, okay, so, kontrakto. Kailangan natin ng kontrakto, no? Para mag-a-assist sa atin. Okay, so, sige, let's study the Word of God, no? And, una sa lahat, pasalamat ako, praise God, nakatapos na ng operation yung anak ko, no? Kita kong hiwa dito, eh. So, I think 8 or 6 stitches yung ano. And, tinanggal sa kanya yung right thyroid niya. At, ito ay parang multiple nodules papuntang goiter. Lumalaki kasi. So, tinanggal na para hindi maaling kaliwa. So, just pray for her, complete and quick recovery, no? And mag-stay muna siya. Kaya si nurse, nagkuha ulit ako ng ticket, supposedly this morning ang dating niya, para assist yung aking anak. No? And at the same time, praise God, nandiyan yung aking dalawang maliit na, maliit eh. Hindi na maliit eh, no? Malaki na. The third and my fourth daughters, no? Ayan, tayo mga kayo, ayan, si Shania, at si Sheena. Many of you have seen her, no? Siguro yung iba ngayon lang, but ayan. Yung naka-blue siya, yung pang third, she's graduating this year, no? By July 18th. And then the youngest would be on the 2027. Konting tadyak na lang, no? Nag-graduate na sila. At ewan ko na kung makakapagpahinga pa kami ni Nurse, no? Siyempre, mag-iipon din kami, no? And towards the golden year, no? yung pag tumatanda ka, dapat nag-iipon ka, di ba? Mahirap naman umasa sa mga anak mo, no? Kahit nakatapos sila. Mahirap pag gano'n, di ba? So, yun, praise God. At malapit na rin sila makatapos. At kasama rin pala welcome ko lang, recognize si Samuel, yan. Yan, so, yan. And, naka-attend na siya actually last time, no? So, may bisita pag nandiyan yung anak ko. Yan. Okay, sige. Pag-aralan natin itong ating topic for today, no? Yan. God's plumb line. Anong plumb line? Yan, pag-aralan natin. Magandang topic to. No? Ito ay tawag sa Tagalog ng hulog, no? Hulog. Yan, alam ng mga contractor to, eh. Hulog, no? May ganito pa ba, brother, no? Yes. Meron pa rin? Ginagamit pa rin sa construction? Talaga? Akala ko nag-improve na sila, something na, di ba? Advanced na, no? Mas accurate to, di ba? Okay, plumb line, no? Hulog. Nakita na ba kayo nito? Sino hindi pa nakita? Ako, nakita na ba kayo? Okay, plumb line, no? Tawag dyan, hulog, no? Yan. So, the measure of His standard, no? Makita natin ang ating verses for today, yan. Amos 7:7-8. Basahin ko lang, no? This is what He showed me. The Lord was standing by a wall that had been built through to plumb. Tama ba? To plumb, tama. With a plumb line in His hand. And the Lord asked me, what do you see, Amos? A plumb line, I replied. And the Lord said, look, I am setting a plumb line among my people Israel. I will spare them no longer. Okay, Lord, thank you so much for this opportunity that we can study your words. And thank you so much for this privilege that we can gather together to worship you through singing, through giving, through fellowshipping, through listening to your Word of God. And I pray, Lord, na pumilos ka. Let your Holy Spirit move freely. And let your Holy Spirit convict us, Lord, kung may nakikita ka na mali sa aming pamumuhay. Let us look at it. Let this symbolism of the plumb line correct us, Lord, in whatever we have to confess to you, Lord, yung mga kasalanan namin, yung mga baliko naming ways of life, Lord. So thank you so much, Lord, that we can study your words and ang iyong buhay na salita ay pumilos at mangusap sa aming mga puso, isipan at espiritu. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, no? So, sabi dyan, no? Kayo ba ay, nag-try na mag-hang ng frame, picture frame, di ba? Tapos hindi nyo ma-correct, di ba? Tapos titingin nyo, ina-eyeball nyo. Parang mali ata, no? Parang ganun ang tingin mo. Parang nakaka-frustrate pag hindi nyo matimbang lalo pag sinulit ba yun? Parang tali, no? Pag pako lang, di ba? Hindi mo minsan tabingi, no? Tapos titignan mo sa malayo. Parang off, no? Something is off, no? Tapos, yun, nakaka-frustrate, no?
Kasi sometimes no matter how beautiful yung picture, maaaring picture niyo, ganda-ganda ko dito, dapat ang laki ng picture mo, isang wall, Grabe, pagpasok mo, kita ka agad, di ba? So no matter how beautiful the picture is, tapos hindi straight, minsan yung attention hindi doon sa picture, kundi yung pagkakabingi ng pagkalagay, So now imagine this, God steps into the room of your life. Yan. Tapos, may hawak ng Diyos na plumb line. Yung hulog, ito ay the simplest tool, used to test whether something is truly vertical, truly upright, And behold, it's next to your heart, Sinusukat yung habits mo, tinitignan niya, yung heart, your values, tinitignan niya. What would He see? Anong makikita kayo ng Lord sa puso niyo? Would your life be straight? Diretso ba yung inyong buhay? Or leaning, Ito'y leaning to, palayo sa Kanya, instead of the straight, So in Amos 7:7-8, God gives the prophet a vision of a plumb line. Not for the wall, hindi para sa wall, Hindi para sa construction, kundi, itong vision na to ay para sa buong bansa ng Israel. Okay? So, mamaya tignan natin yung background, And through this vision, tinatanong niya tayo pwede niya tanongin, itong vision na itong plumb line, Are we still aligned with the standard He set, Align pa ba tayo sa standard ng Diyos, If you will look at your life, ikaw ba ay sumusunod sa, nag-a-align yung inyong spiritual life sa Kanya, O are we drifting apart, Yung drifting, yung lumalayo, So, talagang makikita natin dito, So, explore natin, what it means to be measured by God's plumb line, and how we can respond, when we find ourselves leaning, Okay. So, anong background? Tingnan natin. Una, yan yung picture, hindi ko napakita, Katingin ka doon sa isang room, ang ganda ng picture, tapos may isang tabi ngayon, yung attention mo instead sa picture, parang tabi ngayon, So, nawawala yung focus. So, background. Unang-una, there are two kingdoms, Sa 1 Kings 11-12. The northern kingdom of Israel, ang capital city niya ay Samaria. Okay, tandaan niyo ito, Itong capital city. Itong northern kingdom of Israel, it is reigned by King Jeroboam the First. Okay? Parang history tayo nito. Okay? So, 10 tribes, nahati itong kingdoms ng Israel. Yun sa baba, southern kingdom of Judah, ang capital city niya ay Jerusalem, kung saan sila nag-worship, nagsisimba, nagsisacrifice. Nandito yung tribes si Judah at ni Benjamin. Ang king dyan, si King Rehoboam. Okay? So, yung division na to, ba't nagkaroon ng divisions? Anyone? Sige, let's keep this interactive. Ba't nagkaroon ng division? Anyone? Yes. Ba't nagka-division sa Israel, sa Kingdom of Israel? Dahil, sino yung, before the division, sino yung hari? Sino? King Solomon. Okay. Ngayon si King Solomon, napakayaman na, matalino, saan siya bumagsak? Sa babae. Di ba ang dami ng concubine? Ngayon itong mga concubine niya, pinalayo siya sa true worship at siya ay pinasamba sa Diyos-Diyosan. Ngayon sabi ng Lord, mahahati ang iyong kingdom into two kingdoms, the north and the south, which is kingdom of Israel and kingdom of Judah. So ngayon, nahati siya dahil sa kasalanan ni Solomon. Okay. So itong king si Jeroboam the First, sabi niya sa mga Israel, kasi nagpupunta ko sila sa Jerusalem para mag-sacrifice Ang kasalanan nito, sabi niya, huwag na kayong pumunta doon. Alam bakit natatakot siya? Baka mabawi yung 10 tribes, Sabi ka ginawa niya, nag-isip siya. Gumawa siya ng Diyos-Diyosan. Yung calves, golden calves, Sabi doon. Dalawa yun, sa Dan at saka sa isang lugar, Dito na lang kayo, sabi ko ni King Jeroboam, dito na lang kayo magsamba, mag-offer ng malayo masyado yun, hassle. Sabi sa mga Israel, Dito lang kayo sumamba. Dito sa Diyos na ito, na rescue sa inyo paglabas ng Egypt. Mali naman yun, di ba? So, dinaya niya itong Israel, Kaya ngayon, yun ang naging kasalanan nito. Ito ni King Jeroboam. Sumamba sila sa maling Diyos-Diyosan at sila ay napalayo sa Diyos ang King Israel. So, ganun din tayo minsan, Yan. Yung comfort, dito na ako sa mag-review na lang ako sa online pag tinatamad mag-church. Okay dito kasi nakaupo ako, pwede akong mag-sleep, pwede mag-snack, parang nanonood ng Okay, so minsan kailangan natin ng fellowship, ng sama-samang ganito. Kasi minsan, meron tayong Bible study, Nagtatanong ko, pakipag-pray naman to. Kung naka-online ka, pwede, Pastor, pa-pray mo naman ako. Hindi mo magsasalita yung online, di ba? At least dito, pag bago tayo mag-start ng worship, we can pray about your needs, petition. So, yan, yan yung two kingdoms, okay? Malinaw, tandaan yung Jerusalem, tsaka yung king, King. So, sino si Amos? Ayan. Yeah. Si Amos ay siyang propeta galing ng Tekoa, a small town in Judah, about 6 miles south of Bethlehem and 11 miles from Jerusalem. So si Amos ay prophet ng Kingdom of Judah sa south, Tandaan niyo Sa southern siya, southern Kingdom of Judah.
Doon siya propeta. Okay, then, he earned his living from the flock and the sycamore fig grove. Ibig sabihin, wala siyang formal training o prophetic heritage. So, hindi to galing, si Amos, sa linya ng mga propeta. How wonderful, no? Ang Panginoon gumagamit ng tao kahit hindi galing sa pastor, linya ng pastor, o linya ng mga pastor. So, pwedeng gumamit ng Lord. Huwag niyong limitahan ang pangungusap ng Lord. Pwede siyang gumamit ng ibang tao, no? Ito, shepherd lang siya, tsaka tagapangalaga ng puno, ng mga fruit bearing, Pero ginamit siya ng Lord, sabi niya, specific to si Amos, very important, very distinctive ang kanyang role. Bakit? Siya po ay, una, hindi siya nag-aral, no? Pero tinawag siya ng Lord. Sabi niya sa Amos 7:14 to 15, no? Yan, itong verse to, kung meron kayong mga Bible, just look at it. Sabi niya, hindi ako galing sa propeta, ako'y nag-aalaga lang ng hayop, and ako'y nag-aalaga ng mga puno, yung mga bunga, no? So, tapos pangalawang dito, tinawag siya ng Diyos with a direct act of divine selection. Bakit? Gaya ng sabi ko, natandaan nyo. Saan siya, Saan siya propeta? Dito, sa south. Pero tinawag siya mag-send ng message sa north. Dito. Mayroong cross-functional, no? Tandaan nyo, doon ka dapat sa bayan mo mag-prophesy, but you've been instructed by the Lord to prophesy in a different country. Okay? So yan yung mga setup, no? So Amos was a prophet during a time of material prosperity, pero merong moral decay sa Israel, doon sa north, no? At ang hari nito during this time is ito, si King Jeroboam II. Okay? Inaano ko lang yung background, no? Paano natin makikita, paano pumasok si Amos, paano siya naging ano. So si King Jeroboam, he is the 13th king of Israel, the northern kingdom. He reigned for 41 years. Ito yung age, no? Tapos, itong mga achievement. Yan. Una, si King Jeroboam ay, kanyang achievement, meron siya political and military success. Bakit? He reigned was one of the most prosperous and powerful periods in the northern kingdom history. Bakit? Sabi dito, sa mga verses, no? He restored Israel's borders, no? He recovered lost territories. Under his rule, trade flourished, yung mga trading, di ba? So economically, itong northern kingdom, no? Nag-flourish, wealth increased, and Israel appeared strong and stable. Isipin mo, no? Your battery level is at 95%. Ayun. Naging 95%. Inintay ko matapos kasi sabi ko baka may nagsalita na. Okay, so malapit na mag-100%. So huwag mo lang ilagay sa battery, sa power bank, okay? So Israel experienced great expansion and economic growth. No? So isipin mo, di ba? Ang iyong bansa ay umuunlad, tapos kilalang-kilala sa ibang bansa, no? So even the rich live in luxury, no? Yung mga mayayaman, nabubuhay sa luxurious, siguro, 2 kotse, 3 kotse, 10 bahay, no? Ganito kayo yaman itong mga ito, no? Talagang, nung time na to, parang time ni Solomon, okay? So imagine like that, no? It's a golden age, much like Solomon's time, no? Pero may problema, ito. Meron siyang yung spiritual and moral failure. Bakit ka ako, no? Yung unang di ba sabi ko sa inyo, di ba, yung Jeroboam the first, na-trick niya itong pang Israel, di ba? Pinagpatuloy niya, hindi niya kinorek as a king. He continued, no? Worshipping the golden calf sa Bethel at saka sa Dan, no? So yung continue niya yung corrupt system, no? Ano yun? Under his reign, sabi dyan, despite his national success, no? He did what was evil in the sight of the Lord. Basahin niya, 2 Kings 14:24, no? Under his reign, idolatry and false worship thrived. The rich oppressed the poor. Yung mayayaman, dahil sobrang yaman, anong tawag doon sa atin sa Tagalog? Mata? Pobre. Ba't yung mata pobre, no? Yung mata na Poor eyes. English lang, no? Ano ba sa English yung mata pobre? Prejudice, no? Mata pobre, no? Grabe. Yan, pinatutunan kang Tagalog, ha? Tsaka si Sam. Hindi niya alam yung mga, siyempre, Tagalog term, mata pobre. Yan. Sa Iloilo kasi walang ganun di ba? Walang ganun term. Ano bang term yung sa Iloilo? Meron ba? Mata pobre din. Okay. Poor eyes, no? Mata pobre. Kasi mahina yung paningin, ha? Hindi ko alam kung yan. Iba siguro sa English, tignan ko mamaya. Hindi ko na-search yan, So that's why, no? Itong time na to, si Amos, si Hosea, si Jonah, ito yung mga kasama niya mga prophets, no? They ministered the Israel, no? Tinatawag na pabalik sa Panginoon, no? So, Amos' message was one of warning. Ano yung warning na yun? That outward success, okay, doesn't mean God's approval. Tandaan niyo, ulitin ko. Outward success doesn't mean God's approval. Ano ibig sabihin nun? Kahit maunlad ka, kahit mayaman ka, kahit mataas ang iyong posisyon sa gobyerno, kahit na
Meron kang ikta-ikta ng lupa. And you think you are successful, without God's approval, it is not a success. No? Ano ibig sabihin nito? Not all success comes from God. You heard me right. Bakit? Kasi, even the devil can offer success. Alam niyo ba yan? Tama, no? Tingnan niyo dyan sa tinukso si Jesus. Ano sabi dyan, no? Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Sabi ni Satan, all this I will give you. He said, if you will bow down and worship me. So, kung mali ang sinasamba niyo, hindi kayo bigyan ng success ng kaaway. Alam niyo ba yun? Pag inunan niyo yung pera, di ba? Sabi ko nga last week, no? The love of money is the root of all evil. Pag inunan niyo yung pera, trabaho, wala na kayong time sa Lord, and you don't need Lord sa buhay niyo, at talagang puro araw-araw, wala talaga, ibig sabihin, no time talaga sa Lord, at sinasabi niyo, kaya ko to, no? Kaya ko mabuhay kahit walang Lord. Then, pwede kayo maging successful. Kasi yung gusto ng kaaway na huwag kayong mapalapit sa Diyos, di ba? Gusto ba ng kaaway lumapit tayo sa Diyos? No, di ba? Kaya bibigyan tayo ng success. Magiging successful ko. Wow, nakabili na ako ng bahay, no? Nakabili na ako ng tricycle. Tapos nag-improve na tricycle, naging kotse, no? Naging van, naging puno. Makita mo, proud na proud kayo, nagagawa ng success, no? Pero wala ka sa Panginoon, malayo ka. That's not a success. That is worldly system, no? Panlupa lang yun, no? Tapos, ito yung prosperous wicked, ito, no? Sabi dito sa Psalm 73, sabi nung nag-lament yung sabi niya, for I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Diba, minsan naingit tayo, ba't yung mayaman yung kapitbahay namin, no? Sa custom lang naman, eh. Senador, yan, eh. Tayo dyan, no? Contractor lang naman, no? Ganun, no? Diba? Na-feel nyo na ba to? Yung parang, makaingit naman si ano, yan, no? I envy the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Yung mga wala sa Panginoon, no? Naiinggit ka kasi sana ganyan din ako, sana all. No, di ba? Ganyan lagi yung ano natin, no? Kasi we look at material blessing, no? Dahil mo nakabless. Pero, hindi po, no? Na-realize itong psalmist, sabi niya ganun, surely you place them on slippery ground, you cast them down to ruin. How suddenly are they destroyed, completely swept away by terrors. Na-realize niya na hindi pala nakapagbigay kaligayahan ang temporary lang yan. Pag namatay sila, wala silang Kristo sa puso, pupunta sila sa impyerno forever, ikaw sa langit, nag-i-enjoy ng tinatapakan mo lang yung gold, no? Di ba? Sabi sa Bible, ang heaven na pupuntahan nito, where the road is gold, no? Maraming ruby. Ruby, happy birthday tomorrow. Di ba, mga precious gems, no? Stones. Tandaan niya, sabi sa Bible yan. So, huwag ganyan, no? Temporary lang tayo nito. Hindi tayo mabubuhay dito sa mundo ng 100, 150. Praise God kung umabot ka nga ng 100, di ba? Lalo pag may sakit ka, katulad ko, mga rayuma, di ba? Di dati na, kunyari, mga diabetes, di ba? Mga anumang masakit, no? Alta presyon, no? Kaya po, meron na akong mataas yung BP ko, kaya nag-maintain na ako, eh. Forever ba ako mabubuhay, no? I don't know. If God willing, no? Tumagal tayo sa mundo. But ang ating target is in eternity. Ayun yung pagandaan natin. Ito panlupa lang ito, eh. No, di ba? Yes, di mo na madadala yung kotse mo sa langit, eh. Di ba? Madadala mo ba yung ginto? Hawak-hawak mo, pag namatay ako, madadala ko. Hindi. Makukunin pa yun ng magnanakaw, di ba? Yung mga pustisong gitno nga, kinukuha. Yung ginto mo pa sa kamay, di ba? Di ba? So, yan material. Yes, magandang maghangad ng prosperity. Siyempre naman, no? Gusto mong makatikin. Pero hindi yun ang ating focus, no? Okay? So, next. Yung mga tao, kagaya nga, sabi ko nga, si King Solomon, di ba? Ano nangyari? Yung outward success niya, nag-accumulate siya ng incredible wealth, di ba? Galing sa Panginoon niya muna. Pero nung tumagal, nag-iba ng puso niya. Yan, no? Success may desire. Kasi dumami yung asawa niya. Ilan yung asawa niya, no? Sige. 1,000, di ba? Concubine ilan? Ang daming concubine, di ba? Tapos asawa. Isipin mo yun, kung ngayong gabi, minuto siguro, ibang room siya, di ba? Oh, asawa, Mrs. number 1. Sabi si Mrs. Ang pangalan mo, sabi 1,000, di ba? Babalik ko, pangalan. Hindi, matalino siya eh. Hindi memory niya. Ikaw si Mrs. ano, no? Isipin mo 1,000, ang hirap niya, di ba? Bakit yung kasawa niya, sabi doon sa First Kings, no? He drifted away from God. Nakalimutan niya yung basic, na yung yaman, talino, ano man meron ka, ay galing sa Diyos. Siya ang nagbigay nun eh. Pero nawala siya, tignan mo. That's why yung kingdom niya ay na-divide. Kaya nga sabi sa inyo una, di ba? Northern at saka southern, ito yung parusa ng Lord sa Israel. No? His success couldn't hide his spiritual compromise. Okay. Next. Sabi dyan, in church doon sa Laodicea, no? Sa Revelation 3:14-7. Ano yung sabi ng church? Sabi ng church, oh, I am rich, I have prospered, and I need nothing. Ano? Ganyan sana, no? Nakakuha ka lang ng konting success. Ay, hindi ko na kailangan naman. Ito lang mag-church. Mag-enjoy muna ako.
Tapos mauubos na yung pera mo, di ba? Yung 100,000, mani lang, mabilis mo. Umuwi ka ng Pilipinas, yung 100,000, wala na, di ba? Kasi nung kayo ng ano, mabilis lang yun, isang linggo, hindi iba nga eh. Isang ano lang, ilang araw lang, di ba? Di ba? Pakain dito, pakain ng kapitbahay. Uy, nandiyan si ano, Mare, galing ng ano, abroad, o, di ba? Pupunta, Mare, pautang naman dyan, di ba? So, 100,000, wait lang yun. Kasi sabi sa inyo yung pera, mabilis lang maubos yun, di ba? Then ito, no, but Jesus said, you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Yung result, their wealth blinded them to their spiritual poverty. Kasi nag-focus sila sa material, no? Okay, next, sabi dyan. Yan. Not all success comes from God, only the kind that aligns with His righteousness, truth, and purpose. Dapat may purpose yung ano, yung success, no? Success ka for God's glory, di ba? Okay. So God was about to measure Israel's moral and spiritual integrity. He warned the judgment was coming despite their prosperity. Ganito ang Northern Israel, no? Kala nila successful na sila. Wow, ang ganda ng ano natin, economy dahil yan sa Diyos natin. Di ba? Siyempre sinisamba nila, yung golden calves, no? Ang nagbibigay sa kanila ng success ay kaaway, hindi ang Diyos. Okay? So, ano yung plumb line? Yan ang tsura ng plumb line, yung hulog, no? Okay? Ano yan? Anong practical use niyan? Full description. A plumb line consists of a string, itong string na to, yan, with a weight called plumb bob. Wow, yung pala yung pangalan ko. Sikat ako dyan, plumb bob, at the end, ito. Function, when suspended, gravity pulls the weight straight down, creating a perfectly vertical reference line. Kaya sabi ni brother, mas accurate, di ba? Mas accurate to. Pag nilagay niya yung hulog sa pader, makikita mo kung vertical talaga siya o hindi. Straight yung wall, no? Pwede naka-lean or no. So makikita, habulin mo ngayon. So yun, no? Then, the vision of the plumb line, no? Nagpakita ang Lord. Alam niyo po, no, yung plumb line, isa yan sa vision na binigay ng Panginoon kay Amos. 5 yun eh. Una, yung locust. Sabi ko, kakainin daw yung lahat ng crop. Sabi ng Lord ni Amos, Lord, wag mong gawin. Okay, sige, hindi ko mangyayari. Pangalawa, yung fire. Susunugin daw lahat. Sabi ni Amos, please Lord, wag. Now, dumating yung plumb line. Ito. Sabi dito, yung pang-apat is yung summer fruit sa basket. Yung pang-5, nakita nila si Lord na nakastand sa altar. Ito yung 5, no? So, pero magkakonsentrate tayo dito sa plumb line. Sabi, this is what He showed me. The Lord was standing by a wall that had been built through to plumb. Ibig sabihin, tumayo ang Lord, dati, diretso to eh. Okay? Diretso tong wall na to eh. True, sabi dyan, no? Built through to plumb, with a plumb line in His hand. May plumb line na hawak ng Lord. No? So makikita natin dyan. Una, God's position, no? God stands beside a wall built with a plumb line. Anong symbolism yan? Symbolizing His standard of righteousness. Okay? Yung wall, it represents Israel built according to the divine standard. Binuilt niya Israel according to divine standard, pero lumayo. Okay? God shows Amos a wall built with a plumb line, a wall that was once straight. Dati straight yun eh. Ngayon hindi na straight, no? Crooked na, no? Okay. So yun sa kamay ng Lord, the tool in God's hand. A plumb line symbolizes divine measurement, absolute truth, and moral uprightness. Okay? Kasi the Lord stands beside it, holding the same tool. Hawak yung plumb line. Ngayon, minimeasure niya ano may condition na straight pa ba ito? Hindi. So, gano'n. Paano ginagamit yung brother Zed? Una ba o dulo? Ganun din. So, anytime, pwede mong gamitin. Basta ma-set mo yung bago ibuhos o bago lagay yung wall, no? Tapos sa dulo, pagkatapos ng titingnan ulit. So, talagang kailangan accurate. Ito yung plumb line, no? Doon sa Pilipinas, walang standard, no? Substandard. Kasi gumuguho yung bridge, di ba? Yung plumb line sumusunod sa pera, no? Di ba? Magkano ba yung plumb line natin? Bumili, bilang mga plumb, magkano yan? 10,000, no? Grabe, plumb line lang. Ano lang yun eh? Ano ba? Sinulit lang hindi sinulit, PC, at saka bakal na triangular na pointed. No? So, yung plumb line daw, sa kamay ng Lord, no? The Lord stands beside it, holding the same tool, now measuring its current condition. Ano yung reflection dito ng question? If God stood beside your life today with a plumb line, no? Ano kayo makikita ng Lord, no? Yan. Titignan mo, diretso pa ba ang buhay ni Brother ba? Titignan niya, no? Silipin yung puso niya. Are we aware of the standard? Aware ba tayo sa standard ng Lord? No? By which God measures us. Ano yung standard? Makikita natin yan sa Bible. Okay, kung nagbabasa ng Bible. Are there areas in your life that were once aligned, dati aligned siya, ganito ang principle mo, pero narinig mo sa social media, ay pwede pala yun, no? Na influence ka. Sabi ng pastor dun eh. Di mo alam kung sinong pastor yun, no? Mga pastor ng Pastor Kibul, hindi. Sinabi nito, parang tama eh.
Hindi mo inaano yung, ano, binisearch yung Bible, no? Eh, nagano ka ngayon, nag-drift, no? Okay. Nag-drift ka, hindi mo tinignan sa Bible, no? Kaya ako, no? Huwag kayo maniniwala agad sa sinasabi ko. Search for it in the Bible, yung mga verses, no? So, ano yung meaning ng, ano, ng plumb line? And the Lord asked me, what do you see, Amos? A plumb line? I replied. Ano ibig sabihin nun? Anong response niya, no? Naintindihan ni Amos yung standard ng Lord. Hindi mo maintindihan yung standard ng Lord pag hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi mo maintindihan yung standard ng Lord kung hindi ka nagpe-pray. Hindi mo maintindihan pag wala kang fellowship sa Lord, no? Sa mga kapwa mo, ano, Kristiyan. Kasi nakikita mo lang, sarili mo lang, you're isolated, hindi ka nakikipag, ano, fellowship. Kasi hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagpe-pray. So the Lord, the Holy Spirit is not talking to you. Anong basihan mo? Social media. Yung sinabi ng social media to eh. So mali agad, no? Dapat sa Bible tayo mag-stand, no? The Amos' response, he recognized God's standard. Pangalawa, it is a symbol of righteousness. A plumb line is a fixed standard. Okay, fixed standard, no? Sabi nga ni Brother Zek, hindi mo pwedeng ibaliko, i-bend, no? Pag nilaglag mo, diretso yan, vertical. So, kahit iganon mo nga, vertical pa rin, di ba? Kahit anong gawin mo, hindi siya nabibend. Okay, kasi against ano siya, natural law, yung gravity, pinupul niya. So, ganun din, ang Lord, in natural law, He is righteous, hindi mo siya mabibend. Ngayon, yung plumb line, it reveals crookedness, di ba? Sabi ko nga, pag nilagay mo sa wall, makikita mo kung baliko siya o wala siya sa linya, at i-correct mo yun, di ba? Ng mga karpintero o mason, paano nga, di ba? It reveals crookedness. So, ang tanong dito, no, what guides your choices? No? Anong nag-guide sa mga choices mo? Ito ba God's truth from the scripture or temporary comfort? Ano yan? Time management, no? Ano bang pipiliin mo? Spending time on prayer and Bible study or binge-watching TV or social media? Siyempre, social media, no? Oh, social media, talagang hindi ka mabubuhay pag hindi ka tumingin sa Facebook, eh, di ba? Ano kayo balita ngayon? Talagang titingin ka sa Facebook, eh. Ako, wala na. Ako, hindi na ako nag-Facebook. Matagal na, eh, actually. Pero meron ako messenger. So, wala na. Kung nag-message lang kami mga family namin. Pero Facebook, hindi na. Kasi nakaka-ano, no? Na yung nangyari kayo, kay yung anak niya Kiansa, di ba? Social media. So, may disadvantage, no? Pag hindi mo kaya yung negative, ano, criticism, choosing to serve others versus pursuing only personal comfort. No? Finances mo, nagbibigay ka ba generously? Or you're hoarding wealth? No? Eh, hindi mo bibigay, mamaya mawalan ako. No? Nakikita mo yung need ng kapitbahay mo, ng kamag-anak mo. Kaya na yun. No? Kahit konting piko niya, kapitiran mo, no? Wala siyang pang-tap. No? Kahit ganun lang kaliit, no? Oh, ito, kapatid, ito yung $10. So, wag niyo pakita, siyempre, nasabi, uy, alam mo na, bigay mo ng $10 din sa kapatid. Huwag mo ganun. Sabi ka, pag ginawa ng kalimang kamay mo, wag mong, ano, sabihin ng kanan, tago mo, no? Alam mo, pastor, nagbigay ko ng $5 din sa ano. Nangihingi siya ng ano eh. Huwag na, pag malaki yun. Nakikita ng Lord yun, di ba? Yung ginagawa natin. So, yun. Relationship, no? Speaking truth in love versus avoiding confrontation to keep peace. Di ba? May ganyan. Hindi na ako makikipag-away kasi magkakahiwalay kami. Kasi, kahit alam mong mali, di ba? Kaibigan mo, kunyari, nakita mo, di ba? Alam mong mali, pero hindi mo sila sabihin, ayaw ko masira yung friendship namin. Di ba? Kahit nakikita mong mali. Yun yung relationship, no? O kaya associating with people who encourage faith versus only those who flatter worldly success. Mas gusto mo pang sumama sa mga ibang tao na would only flatter success, no? Yung mga sikat, yung mga kilala, kaysa dun sa mga tao na nagbibigay ng encouragement. Mas gusto mong friends yung tao na hindi ka papakailaman, no? Kaysa dun sa nagbibigay sa iyo ng advice, no? Sabi sa Bible, no? Yung ng kaibigan mo, no? Ay mas importante kaysa the love of the friend, no? Parang ganun, no? Parang pag nag-advise ka, no? Yung, dahil mahal mo yung tao, advice mo, di ba? Relationship, career, no? Making ethical choices at work, yan, no? Or taking shortcuts for promotion, yan, no? Para ma-promote ka, anong ginagawa? Tinatapatan mo yung ibang tao, no? So it's a choice, no? Lifestyle, habit, living simply versus indulging in material excess, no? Pagdating ng sahod, uy, dami ko na. Bukas, wala nang ano. Kasi pinamili, indulge, no? Daily decisions, no? Being honest in small matters, no? Maging honest ka sa mga maliliit na bagay, di ba? Na-discuss natin last week, no? Kung mapapagkatiwalaan ka sa maliit, mapagkakatiwalaan ka sa malaki. Choosing patience, kindness, and humility versus reacting selfishly or in anger, no? Yung maging, minsan, di ba? Nagbusa ka, alam mo, gusto yung pasensya ko sa iyo. Isa narinig mo sa kaibigan mo, no? O sa mo, sa parents mo, no? Nakakaano ka, no? Nakakairita ka. Nakakaanoy ka, no? Instead of patience, kindness, okay, nagmamayabang ka, instead of humility, no? So, how do you respond, okay,
When God's Word reveals areas of misalignment in your life. Pag may nabasa bang sa Bible, sabi dito, huwag man chismis, di ba? Sabi sa Bible yan, di ba? Anong gagawin mo? Masarap mag-chismis eh. Ganun ba? Paano ka nag-irat, no? Okay, huwag lubugan ng araw yung galit, no? Mga 6:59 na, sige mamaya na lang. Hintayin mo talagang lumubog, no? Bago mo yung galit mo. No, di ba? So how do you react, no? How do you respond? In what ways do we try to bend the plumb line to fit our preferences? Ay, sabi lang ng Bible yan, pwede kong compromise, pwede kong i-bend, there are, exceptions to the rules, no? Mga ganun, no? Alam ng Lord yan. Talagang nakikipag-ano pa tayo sa Lord, no? Pag yung standard ng Lord, sinabi na nga sa Bible, bibigyan mo pa naman, siguro, hindi para sa akin yan. Ganyan, di ba? Sa iba yan, para kayo kay sister yan. Tinuro pa yung para kay sister yan. Kasi, chismosa yun. Huwag niyo ituro sa iba, no? Basta hindi muna tapos, tignan niyo sarili niyo. Ang Bible nga, parang yan, salamin, di ba? Pag binasa mo, siyempre mag-reflect. Pag nagsalamin ka ba, sino nakikita? May kapitbahay mo ba? Yung si sister, nakikita mo ba siya doon? Sino nakikita mo? Sarili mo, di ba? Ayan ang Word of God. Okay, so next, the call to personal and national accountability. Sabi ni Lord, then the Lord said, "Look, I am setting a plumb line among my people Israel. I will spare them no longer." Yan. Kasi, hinayaan na ng Lord eh. Niwarn na siya, maraming prophet na pinadala sa Northern Kingdom of Israel. Hindi lang sa Northern, pati sa Southern. Pero hindi nakikinig, no? Bakit ka ako? Yan, judgment announced. The grounds for God's judgment. Una, because Israel had deviated from God's standard. Wala na, hindi na sila sa standard. Pag sa Pilipinas nga, di ba? Katulad ng substandard. Kailangan ilang bakal. Gano'ng kakapal na bakal yung sa Nakaawa, no? Makita mo yung DK. Pag tinignan nila, lang ata? 3 meters. Ang configuration, 9 meters. Nasaan yung 6 meters? Di ba? Totoo, di ba? Kaya pag dinaanan ng tubig, wasak agad. Tapos yung bakal, instead na ganito kakapal, mga maninipis, tapos 3 lang, 5, di ba? Paano tatayo yung poste, kung gano'n ng substandard. So, ganun din sa atin, no? Minsan lumalayo na tayo sa standard ng Lord, no? So, God's plumb line shows that their lives and society did not align with His righteousness and justice, no? Binimeasure ng Lord ang Israel, no? Despite their prosperity, no? Kahit maunlad sila, kaya ganun tayo, no? Akala niyo maunlad kayo, pero malayo kayo sa Panginoon. God is standing at your heart with the plumb line. Tama pa ba yung puso mo? Hindi porket marami kang pera, ikaw ay successful, ay malapit ka sa Lord, no? Tapos ito pa, Israel's persistent disobedience. Talagang matigas ang ulo nila kahit pinapupunta ng mga prophets, hindi sila nakikinig na sabi, ayaw ng Lord yan. Pero patuloy pa rin silang nagsumasamba sa Diyos-Diyosan. No? Na-warn na sila ni Amos, ni Hosea, at marami pang propeta. Despite the warnings, yung mga tao, they continued in complacency, oppression, and false worship. False worship, no? Ayaw na ayaw ng Lord yun. Diba? Sabi ganun, huwag kayong sumamba sa ibang Diyos dahil ako ay Diyos na seloso, no? Sa inyo, ako na lang sumamba. Kaya yung judgment niya, it's inevitable, unavoidable, hindi mapipigilan. Then, judgment as correction and warning, no? The plumb line is not just punishment, no? It reveals truth. Kung upright ba o crooked yung wall. By setting a plumb line, God exposes the gap. Yung gap, no? Yung gap between His standard and Israel's reality. Giving them an opportunity to repent. Yan. Kaya minsan pag tayo nakabasa sa Bible, tapos tinamaan yung puso nyo, parang ako to. Huwag kayong lumayo. No? Huwag kayong magalit. No, hindi ako to. Hindi. No? Aminin nyo kasi kinakausap kayong salita. Kaya di ba ang Bible? The Word of God is alive and active. Sharper than any double-edged sword. It penetrates even the dividing the soul and spirit. No? It judges the thoughts and attitudes of the heart. Tinitignan niya, yung Word of God, pag binasa mo, sinasalamin niya kung ano ang buhay mo. Kung ano ka ngayon sa Lord, no? So, God's judgment is consistent with His character. Yan. God is holy. God is just. He cannot ignore crookedness indefinitely. Hindi niya maano yun, ignore. Pag may mali tayo sa puso natin, kinakausap tayo ng Lord. Ay, bakit tayo kinakausap ng Lord? Para i-correct tayo. Okay? Hindi niya intention, saktan tayo. Masakit naman itong word na to, Lord. No? Hindi naman ako to, no? Hindi kinakausap ng Lord. Kaya nga, pag nakarinig ka kunyari ng message, hindi pa tama sa iyo yun. No? It is para sa ating lahat, no? Dahil nakakausap ka ng Holy Spirit. Prosperity and outward success do not excuse moral failure. Yan, no? Dahil successful ka, pwede mo lang gawin lahat, no? Di ba yung mayayaman? Pwede na ako mag-asawa ng iba. Kakabit, no?
Porket mayaman, porket may pera, di ba? Porket success, di ba? So, nakakaano, no? Yung nagagawa ng pera, syempre, di ba? Pera yun eh. Like the plumb line, God's standard is absolute, impartial, and unchanging, no? So how do we respond when God confronts us with truth we'd rather avoid? Di ba may mga ganun? Ayaw kong pakinggan yung message na yan kasi masakit. Ayan. Papasok dito, paglabas sa church, labas na rin sa kaliwa, wala na. So every day, pagbalik ko dito ng Sunday, same pa rin, no? So how do you respond, no? Are we living as if God's always passing by our sins? Hindi, no? One day, no? Sabi ko nga nung last week, no? We will be accountable to all our doings, no? Kung anong ginagawa natin, magiging accountable tayo. So are we preparing for His examination, no? Pag-examine niya yung puso natin. Ako, ikaw, no? Lahat tayo, no? Examine tayo ng Lord, no? So ito yung final illustration, no? Tingnan natin. Wow, ang ganda nito. Alam ito? Ayan, no? Leaning Tower of Pisa. Hindi, di pizza yan, ha? Nagutom na agad, no? Pisa, no? Tingnan niyo, di ba? Naka-incline siya, di ba? Yan, no? Hindi siya totoo, no? Diretso. Ang location niya sa Pisa, Italy. Yan. The Tower of Pisa was proposed as one of the 7 wonders of the modern world. This famous tower began to tilt, nagano siya tilt, when its construction began in 1173. No? So imagine mo, no? Yung Leaning Tower of Pisa, no? Pisa, no? Napakagandang architecture nito, no? 7 wonders of the world, no? Talagang ano, famous, no? Pinupuntahan nga ng mga tao, di ba? Sana makapunta ako rito. Mga gusto mo pumunta, di ba? May mga punta. Si sister, ano, nakapunta na rito, sister. Ay, hindi ka nadaan, nagpunta kayo ng ano, Europe. Ah, okay. No? Sana all. So, sa Italy, no? Sa Europe yan. Katulad naman may mga kasama tayo sa, ano, sa mga kasama sa bahay na, minsan sinasama kayo ng amo nyo, no? Minsan makapunta kayo, kamusta nyo kayo? Kamusta nyo kami dyan, ha? Napunta, uy, maganda pala yun, no? May mga nakita nga ako, sabi, si sister, ano, Agnes, nakapunta na ito ng Japan. Di ba? Agnes, ilang beses? 3 times, grabe. Sana all. Yung mga nakapunta na rito, may nakapunta pa ng Spain, ng ano, no? France, ayan. Nakapunta ka ng France, no? France. Philippines, no? Sana all, no? Di ba? Pag nakapunta ka, ito, mapuntahan mo to, no? Wow, ang galing ng architecture ito. Pero, no? Now picture, no? Na ang Diyos tumayo dyan, sabi gano'n, no? Not with admiration, but with a plumb line in His hand. Nilagay niya. Nakikita niya, nakatilt, di ba? Ganun sa atin, no? God uses the plumb line to measure what He built, no? God built His relationship with you, no? Sa inyong buhay, no? Tinayo niya. Ngayon, titignan niya. Nung una, nakakilala ka sa Panginoon, mainit ka, naglilingkod ka, no? Nasa standard ka, ay, mali yung sabi ng ano, ay, ito mali yung ginagawa ko, dapat sundin ko ba? Pero pagkatapos ng ilang taon, nasaan ka na? Nakorap. No? Nadala ka na sa ano, influensya ng iba, no? Nakalabit ka na ng friend, uy, sa Sunday, punta tayo sa, sige, no? Ano bang priority mo, di ba? Ngayon nakatayo ang Lord, no? Impressive ka nung una, but now, He's measuring you, no? Off-center ka ba? At stable? And in need of correction? Ang good news kasi, hindi tayo katulad nito na na-stuck tayo nakatagilid na pwede tayong mag-recover, no? Yung plumb line is just a measurement na sinasabi ng Lord, uy, i-correct mo yung sarili mo. Come back to me. Restore your relationship with me. If we're found crooked, we can repent, realign, and rebuild. To repentance and realignment with God's word, we can be restored. So sa ating conclusion, yan. So kung nararamdaman natin, no, if we feel the gentle prompting of the Holy Spirit in your heart today, if you know there are places in your life that have been drifted from God's standard, this is your moment. Be willing to let Him straighten what's crooked before it collapses. No? Don't settle for what's bent when God calls you to stand upright. Pag sinabi yan, i-correct mo yan, correct mo yan. Kung ano man meron kang sa puso mo na mali, i-correct mo yan, relationship, o ano man yan, i-correct mo. Yan sabi ng Lord, no? Kaya priority mo sa buhay. No? Saan ka ba, anong katatayuan mo, no? So, whether it's your first step toward Christ or a return to the path you once walked, the plumb line is here, not to shame you. Hindi kayo hiyain ng Lord, no? But to save you, no? To correct you. So, step into alignment. God is ready to reveal. So, let's pray. Father, we thank you for your word. Clear, unwavering, and true, Lord. Alam namin ikaw ang master builder. At hawak mo, Panginoon, yung plumb line sa iyong kamay. At ngayon, ni-measure mo yung aming mga puso, yung aming mga habit, mga hidden na namin, mga hidden places, mga paborito namin kasalanan, mga maling desisyon, Lord. Lord, we come to you, Lord. Alam namin, there are times that we are tilting away or drifting away from you. Slowly, slightly, and dangerously, Lord. But you are not the God who condemns without hope, Lord. You are the God who rebuilds, restores, and realigns. So we ask, ituwid mo po itong mga crooked na buhay namin, Lord. Strengthen our foundation. Help us to stand upright
that is for our own strength, Lord, kinukuha namin strength sa inyo lang. Help us, Lord, to be righteous again, Lord. Let your word be the plumb line and live by. Hayaan mo yung Espiritu na mag-guide sa amin, pabalik sa inyo, sa sentro. I-correct namin ang aming wall of lives, Lord. Puso, habits, whatever. And let our lives reflect your glory. And let not our own will siya manayin. In Jesus' name, Amen.